Oras alas 12:37. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Lunes sa August 14, 2023. At narito na ang mga balita ngayong tanghali. Sangguniang panglungsod, tatangkaing gawing holiday ang August 25 para sa 400 Years of Christianity celebration sa buong Palawan. Headlines. Top Street tatawagin ng St. Ezekiel Moreno Street simula August 19. Headlines. Ipila Nickel Corporation dismayado sa ibinabang cease and desist order ng NCIP Mimaropa. Headlines. Sa police report, 2 bata biktima ng pamamaril sa bayan ng Taytay. Headlines. Sa baritang kuyunon, mataas nga presyo ang mga pagkain ing babasol sa malnutrisyon ig pag-inted ang kurulayan ang mga batang Pilipino. Headlines. Sa showbiz balita, kantang Toyo ng local singer na si John Ocampo nag 10K stream online. Sa balitang Good Vibes, solar panel at electric fan ipinamahagi ng Ipila Nickel Corporation. Headlines. Ang detalye ng mga balita abangan sa aming pagbabalik. Sasamahan ka ng Phoenix. Sasamahan ka ng Phoenix. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na mag-uwi ng mga appliances kapag na-redeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel at Siksikan. Sa South, may Phoenix Brooks Point at Phoenix Patarasa. Sa Norte, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premyo kada litro para sa Palawenyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. Sasamahan ka. Sasamahan ka. Sasamahan ka ng Phoenix. Per DTI PWN-046 Series of 2023. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Paraan. Kaya ipalawan mo na. Mars, saya mo ah. Ibang dami mong bayarin? Mars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars, palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ko kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya, hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na.
Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking naitutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Mga Balita Uno with DYPR. 42 minuto makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita. Ang sangguniang panglungsod tatangkain na gawing holiday ang August 25 para sa 400 years na selebrasyon ng Kristyanismo sa buong Palawan. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Lozares. Balita Uno with DYPR. Pagma sinabi nila Konsehal Filiberto Oliveros III at Konsehal Lisario Awat, ito nakaraang presko na mahirap na magdeklara ng holiday dahil dadaan pa sa Kongreso. Hindi naman nilang tatangkain na maideklara na non-working holiday ang araw ng Biyernes sa August 25 sa araw ng celebration ng 400 years sa Christianity sa buong lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Ang kanilang 3 resolusyon ang inihain ng mga konsehala. Ito ay paghiling kay Mayor Lonsilo Bayrona na magdeklara ng holiday sa araw ng Biyernes ng August 25 para lahat ng mga empleyado ng mga siyudad at iba pang mga may pasok sa pribado ay makiisa sa selebrasyon, lalo pang at napakaraming tao ang dadagsa sa lungsod ng Prinsesa, kasama na ang paggamit ng National Highway na magiging dahilan para magsikip ang daling traffic at mahirapan ang mga papasok sa opisina at tuwi sa kanilang opisina sa araw na yon. Kung kaya't minabuti naman ito na sumukan na sa pamagitan ni Mayor Lucilo Bayron ay makapagbaba ito ng isang utos para sa pagiging isang non-working holiday sa araw ng selebrasyon. At kasama na rito ang resolusyon ng pagtimok sa lahat ng mga pamayanan ng lungsod ng Puerto Princesa sa pakiisa sa celebration na ito sa August 25. At sana daw ay makumbinsi ang lahat na makiisa dito at magkaroon ng pakikipag-unayan ang lahat kahit na anumang relihiyon mayroon ay makisama at mag-join sa celebration na ito ng 400 years ng Kristyanismo sa lungsod at lalawigan ng Palawan. At sinuporta rito ng halos ng lahat ng mga konsehal na present sa kanilang seksyon na ngayong araw rito at sinabi na pagtulungan nila na makumbinsi ang buong sambayan ng Puerto Princesa sa pakikisa sa programang ito na gagawin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasama na ang bawat opisina na kung sakali man magkaroon ng holiday sa araw na yon ay dapat na magsipagdalo ang lahat ng mga empleyado sa programa at makisa sa buong araw na selebrasyon na gagawin sa lungsod ng Puerto Princesa. Antayin na lamang ang magiging tugon dito ng alkalde ng lungsod kung ano ang gagawin, kung maaari ba ito magdeklara ng holiday sa araw ng selebrasyon. Romy Lozares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palangay. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat Romy Lozares. Sa ibang balita, simula sa August 19 ay magiging St. Ezekiel Moreno Street na ang Taft Street. Kasabay ito ng pagsisimula ng selebrasyon ng 400 years of Christianity sa Palawan. Si St. Ezekiel Moreno ay ang unang pare na nagsagawa ng misa sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan noong taong 1872. Ito rin ang taon na dumating siya sa isla ng Palawan. Ayon kay Bishop Socrates Misiona, ito ay bilang pagkilala kay St. Ezekiel Moreno na isa sa mga founding fathers ng Puerto Princesa City. Narito ang bahagi na naging pahayag ni Bishop Socrates Misiona. Naman, in natin
sabi na mga even sa history na may nababasa ng isang nilagay na martyr na kinikilala din naman talaga si Moreno, one of the founding fathers of Puerto Princesa. So what better way to remember and to honor a founding father than to name a place of street after him. So we're very thankful to the city government, having na kay President Awad, na talagang sinikap nila kahit it was a very challenging. Ayon naman kay Konsehal Nisario Awat na author ng ordinansa sa City Council para sa pagpapalit ng pangalan ng TAF Street upang gawing St. Ezekiel Moreno Street, hindi biro ang problema na kanilang pinagdaanan para maging ordinansa ang pagpapalit ng pangalan ng TAF Street. Pero sa huli ay naisakatuparan ito at mas maaga pa sa inaasahan. Ang pagpapalit ng pangalan ng TAF Street ay sa bisa ng ordinansa bilang 1213 na naaprubahan sa sesyon ng City Council noong June 13, 2023 at pinirmahan ni Mayor Docilo Bayron noong July 1, 2023. Narito ang bahagi na naging pahayag ni Konsehal Nisario Awat. Sa Committee on Legal Matters. Sa Committee on Legal Matters, medyo maraming opinion na dapat ay una, baka pwedeng pagsamahin na lang yung apelyidong TAP at saka yung Moreno. Pangalawa ay dapat magpaalam muna tayo sa ating National Historical Commission bago natin payagan na magpasa ng isang ordinansa. Kung hihintayin natin yung approval ng ating National Historical Commission of the Philippines, it will take time. So anong ginawa natin? Pinadali natin sa committee level pa lang. Nagkaroon tayo ng report at eventually, nagkaroon tayo ng isang mungkahi na sana ay aproba na. After all, wala namang objection on record yung National Historical Commission of the Philippines. But eventually, na-repair ulit sa committee dahil ang gusto ay dapat ito ay may prior approval on the part of the National Historical Commission of the Philippines. So anong ginawa ng committee at ng Sangguniang Panlungsod, nagtulong-tulong para mapaabot personally yung proposed ordinance at ang nangyari ay nung wala namang comment, ang ating National Historical Commission of the Philippines ay nireport agad natin. At prior to the reporting at adoption ng Sangguniang Panlungsod ay nagkaroon din eventually nung matapos na itong aprubahan ng Sanggunian ng letter ang National Historical Commission of the Philippines. Dahil ang bahagi na naging pahayag ni Konsehal Nisario Awat. Balita 1 with DYPR. Sa ibang balita pa, Ipila Nickel Corporation dismayado sa inilabas na cease and desist order ng NCIP Mimaropa. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita 1 with DYPR. Ikinagulat at ikinadismaya ng kumpanya ng Ipila Nickel Corporation ang paglabas ng National Commission on Indigenous People o NCIP Regional Director Allen Capuyana ng cease and desist order laban sa kanila dahil lang sa umano'y kakulangan sa certificate of precondition ng IEC sa kabila ng maayos na komunikasyon ng pakikipag-ugnayan nila sa mga katutubo at tama at kumpletong royalty shares ng mga katutubo na naibibigay sa mga nasasakupan ng kanilang kumpanya. Lahat ba nun ang anumang napag-usapan para sa gusto ng katutubo ay ibinigay ng IEC kaya nakakadismaya na nagbaba ng cease and desist order laban sa kanila. Kaya naman hiling ng kumpanya na bawiin ito ng NCIP dahil kung matatandaan na noong Marso 31, 2006 ang isinadala sa Mine Users Bureau o MGB na kinumpirma ng NCIP na hindi na kailangan ang certificate precondition na kaya sa bago pa man na-aprobahan ang Indigenous People's Rights Act o ENPRA noong 1997
ay nagkaroon na ng kasunduan ang Celestial Nickel Mining Exploration Corporation na ang unang kumpanya na may hawak ng NTEC number 017-93-4 kasama ang pamahalaan sa Mineral Production Sharing Agreement o NPSA. At kahit hindi sa klaw ng INTRA o ng IPRA ay pumasok sa kasunduan na ang CNMEC sa pamagitan ng Memorandum of Agreement noong December 18, 2008 na pumayag ang Palawan Indigenous Peoples, Indigenous Cultural Community sa pagmimina ng mga mineral. Kasunod nito, pumirma ang INC at Palawan Indigenous People Cultural Community ng pangalawang Memorandum of Agreement noong Setyembre 1, 2002 at nakasaad sa kanilang dalawang pinirmahan na nakasunduan ng pumapayag ang mga katutubo ng kanilang malaya, formal at lubos na pag-asang-ayon sa operasyon ng kumpanya noon at ngayon at sa panibagong pagtatakda ng NPSA sa taong 2025. At ang mga katutubo ay makakakuha ng tamang benepisyo mula sa IEC kung saan dumaan sa pag-asang-ayon at apruba o pag-apruba ng NCIP na hindi na kailangan ng certificate recondition at exempted ang INC dito. Ang pagbaba ng cease and desist order ay malaking epekto umano sa maaring mga kukuha ng mga tubo na pakinabang o makikinabangan ng mga ito dahil maantala ang programa sa kanila ng kasalukuyan ng tinatamasa tulad ng scholarship grants sa lahat ng antas, honorarium ng mga para-teachers, servisyo medikal at ang mahagi ng paghahayupan tulad ng kambing, baka at baboy. Tulong pinansyal sa mga senior citizens at mga personal o person with disability at solo parents kung saan 6 na milyong piso mahigit na ang nagugol ng kumpanya para dito. Bukod pa na 30% ng mga tutubo ang nagtatrabaho ngayon sa INC na umaasa ng sweldo sa kanilang pagtatrabaho, maliban pa sa buwis na ibibigay ng kumpanya sa gobyerno. Kaya ang mahalagang tanong umano, ayon sa tila, sino nga ba ang tunay na nagmamalasakit sa kapakanan at benepisyo ng mga katutubo? Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng INC sa mga INSA para ma-resolve ang kasalukuyang problema habang patuloy ang kumpanya sa pagsunod at pagtulong ng isang responsableng pagmimina. Romel Isares para sa DWTR, una sa puso ng mapalayan niya. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romel Isares. Sa ibang balita pa, ang mga bayan ng El Nido, Taytay at Linapakan ang pinuntahan naman ng grupo ng provincial government para maghatid ng mga printers para sa mga paaralan doon. Noong August 11 sa bayan ng El Nido at Taytay ang grupo para ihatid ang 191 HP Tank 615 wireless all-in-one printers na bahagi ng Special Education Fund funded printers for DepEd Palawan ng Pamalang Panlalawigan sa pamumuno ni Governor Dennis Socrates. 128 printers ang ipinagkaloob sa iba't ibang paaralan sa elementarya, sekundarya at mga programang pang-edukasyon sa bayan ng Taytay. Nagpasalamat si Taytay Municipal Mayor Christian Rodriguez sa mga ipinagkaloob na printers ng Pamalang Panlalawigan. 63 naman na printers ang ipinamahagi sa mga paaralan sa bayan ng El Nido. Noong August 12 sa bayan ng Linapakan naman nagtungo ang grupo para ihatid ang 29 na HP Smart printers sa mga paaralan sa Linapakan. Tinanggap ng mga public schools district supervisors, school heads at mga guro sa mga bayan ng El Nido, Taytay at Linapakan ang ipinagkaloob na printers at nagpasalamat sa Pamalang Panlalawigan dahil malaking tulong ito ngayong darating na muli ang pasukan para sa pag-imprenta ng modules ng mga estudyante at mga dokumentong kailangan ng mga guro sa elementarya, sekundarya at mga programang pang-edukasyon. Balita Uno with DYPR. Ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa
gamit ang stainless steel. Mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Bilang agapay sa mga kababayan nating kapos sa buhay, ang Paleco ay nagbibigay ng lifeline rate discount sa mga maituturing na qualified marginalized end users. Maaaring mag-apply ang mga sumusunod: residential consumers na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at residential consumers na ang income ay mas mababa sa poverty threshold base sa PSA. Maaaring makakuha ng 50% discount ang mga nabanggit na may konsumong hindi tataas ng 15 kWh kada buwan. 40% discount naman ang mga may konsumo mula 16 hanggang 20 kWh, 35% para sa konsumo na 21 hanggang 25 kWh at 30% para sa 26 to 30 kWh. Samantala, 25% naman para sa 31 kWh, 20% para sa 32 kWh, 15% sa 33 kWh, 10% sa 34 kWh at 5% discount para sa mga hindi lalagpas ng 35 kWh ang konsumo kada buwan. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Matamlay na ba ang sex life? Stress? Pagod at problemado? Wala na bang ibubuga pagdating sa kama? Red Alingatong! Red Alingatong! Para balik sigla ang buhay may asawa. Nakakatulong din sa menstrual problems, internal bleeding, prostate enlargement, sexual performance enhancement. Nakaka-regulate din ng menstrual cycle. Red Alingatong capsule. Mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong capsule. FDA approved. Balita 1 with DYPR. Balitang Kuyunon. Sa ating balitang kuyunon, mataas nga presyo ang mga pagkain ing babasol sa malnutrisyon ig pag-inted ang pagkurulayon ang mga batang Pilipino. Ang balitang kuyunon yatid kanata ni Ms. Nanette Pijap Kotrampe. Balitang Kuyunon. Ang mataas nga presyo ay ang masusustansyang pagkain mamanang primerong rason sa gadugang nga paso ang malnutrisyon igpagantad sa pagpurulayon ni ang mga batang Pilipino sigon sa Management Association of the Philippines o MAP. Ang kampanya ay ang MAP nga Campaign Against Malnutrition and Child Stunting o CAMAPS agpalwaan ang pagkabura-bura sandang General Membership Meeting nga aglabas nga Miyerkules. Sigon sa Korean nga survey, ang mga Pilipino may matas na pagintindi sa malnutrisyon igpagantad sa pagpulay pero hindi anda masarangan ang masusustansyang pagkain tungod sa kalisidad. Dayon dyan, makuri ka sa gapi mga preskong gulay, prutas kung sa din sandagay star. Umawda nga makuri ang transportasyon para kabakali masusustansyang pagkain, iglabi rin nga may tulamangan ng kinalaman pagabot sa nutrisyon. Ingpapanawagan ng mga negosyo ig mga kumpanya nga magbuati mga tikang iginisyatibo agud mapakilala ang tamang nutrisyon puwera sa mga feeding programs nga kadangmitan mamananging papaiswagan ni ang mga Pilipino sa pribadong sektor. Ang mga restaurant ing susagit da nga magserbi masusustansyang pagkain sandang menu kung may mo igapil ang mga nabubul nga sustansya sandang mga produkto. Ing papakitawan dara nga mag-sponsor sanday mga programa agud magturo tamang nutrisyon. Ingindorso ang MAP nga ireg ang mga ahensya ang gobyerno, mga non-government organizations, pati rin ang mga influencers sa iba-ibang social media platforms para mapabaskog ang kampanya para sa malnutrisyon ig pagkaputot. Ang aglabas nga June,
ing pakitawi ang MAP sa gobyerno nga ideklara ang malnutrisyon ig pagkaputot bilang isarang national agenda. Nanet Pediapto Trampe para sa DYPR, Balitang Kuyunon ang sakaunan sa tagipuso ni ang mga Palawenyo. Balitang Kuyunon. Police Report. Police Reports. At sa ating police report, 2 bata biktima ng pamamaril sa bayan ng Taytay. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Police Report. Police Reports. Patuloy na pinagahanap ang suspect sa pamamaril na naganap dakong alas 4 ng madaling araw kahapon na araw ng Linggo, August 13 sa barangay Pamantulo na Taytay, Palawan. At ang 2 biktima ay mga minor de edad. Sa investigasyon na tutulog ang 2 minor de edad na babae at lalaki sa malapit sa kwarto ng kanilang mga magulang nang bigla na lamang makarinig ng 3 magkasunod na putok ng baril. Hindi na nabanggit kung saan bahagi ng katawan tinamaan ng 2 bata na agad isinugol sa Northern Palawan Provincial Hospital. Sakay umano ng motorsiklo ang suspect na agad tumakas matapos ang pamamaril at patuloy na inaalam ang kalibre ng barila na ginamit ng suspect kasama ng pag-alam sa pagkakasinala ng suspect. Posible umano nagkamali ng target ang suspect kung saan sa kwarto ng mga bata ito na maril sa halip sa kwarto ng kanilang target na tatay ng mga biktima. Romy Luzares para sa DTR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita 1 with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa ibang balita pa, formal nang inilunsad ng Pamalang Panlalawigan noong August 11 ang kauna-unahang Co-op Bata sa Palawan sa pangunguna ng Provincial Cooperative Development Office. Ayon kay Provincial Cooperative Development Officer Gina Socrates, ang Co-op Bata sa Palawan ay isang pilot program na layuning maisagawa rin sa iba't iba pang munisipyo ng lalawigan. Sa Northern Palawan, nakapagtatag na ng Co-op Bata sa bayan ng San Vicente or sa San Vicente National High School at sa Leonidas Birata Memorial School sa bayan ng Batarasa naman sa Southern Palawan. Layunin ng pagtatatag ng Co-op Bata na maging training ground sa mga kabataan para maging miyembro ng regular na kooperatiba at maging co-op leader sa mga susunod na mga taon. Bilang bahagi ng paglulunsad ng Co-op Bata sa Palawan, nagsagawa ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pamalang Panlalawigan at San Vicente Municipal Employees Multipurpose Cooperative na magiging guardian cooperative ng San Vicente National High School. Ganon din ang Ritua Multipurpose Cooperative na magiging guardians naman ng Leonidas Virata Memorial School. Kabilang sa lumagda sa MOA ang Provincial DepEd bilang patunay na suportado ng ahensya ang programa para sa mga kabataan. Isang hamon umano para sa mga guardian cooperative na maging modelo sa Co-op Bata ayon kay San Vicente Municipal Employees Multipurpose Cooperative Chairperson Florily Abaw. Paalala naman ni Assistant Schools Division Superintendent Dr. Arnaldo Ventura ng Provincial DepEd sa mga kabataan, huwag sayangin ang magandang nasimulan para sa kanilang kapakanan. Balita 1 with DYPR. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng scholar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. #palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala.
Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Sasamahan ka ng Phoenix. Sasamahan ka ng Phoenix. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na mag-uwi ng mga appliances kapag na-redeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel at Siksikan. Sa South, may Phoenix Brooks Point at Phoenix Patarasa. Sa Norte, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premyo kada litro para sa Palawenyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. Sasamahan ka. Sasamahan ka. Sasamahan ka ng Phoenix. Per DTI PWN-046 series of 2023. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, kantang Toyo ng local singer na si June Ocampo nag 10,000 views sa online stream. Ang showbiz balita hatid ng Showbiz Insider Joel Contrevida. Showbiz Balita. Pumalo na sa 10K stream sa Spotify ang latest song ng Palawenyo singer na si June Ocampo. Ang Toyo na nitong July lang nilabas online. Sa social media post ni June, nagpasalamat siya sa mga kabanda nito sa Wakabs at sa mga taong tumulong sa kanya lalo na sa paggawa ng music video ng Toyo. Ang Toyo ay isang love song tungkol sa isang relasyon, aaway bate, ngunit naayos naman dahil nangingibabaw ang pagmamahal. Si June ay tubong barangay San Pedro dito sa Puerto Princesa at nakailang beses na rin nakapag-upload ng kanyang mga original songs at isa itong architecture student sa Palawan State University. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At sa ating balitang Good Vibes, sa pagpapalaganap ng paggamit ng malinis na enerhiya, 10 solar panel na may kasamang electric fan at electric bulbs ang ipinamahagi ng Ipila Nickel Corporation sa ilang residente ng bayan ng Brooks Point. Ang pamamahagi ay bahagi ng infrastructure component ng kasunduan ng minahan sa mga residente at katutubo na nakapalibot sa minahan. Alinsunod ito sa Social Development Management Program ng Ipila Nickel Corporation. Ang mga gamit na ipinamigay ay malaking tulong sa mga nakatanggap lalo na sa panahong problema ang enerhiya sa kanilang lugar o may masamang panahon at apektado ang pailaw ng lugar.
Balitang Good Vibes. Yan na po ang kabuuan ng mabalitang aming nakalap ngayong Lunes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang bukas. Balita Uno with DYPR dito lamang po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. Atenda alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.